Welcome back to my channel. Medyo nahihirapan akong anggalan tong video na to. Pero tong video na to, tatlo na yung agenda niya. 3-in-1 video kasi ito yung mga maraming nagre-request. Yung una yung mukbang, get to know me, tag questions. Pero pipili lang ako siguro ng at least hanggang 20 questions para hindi naman maging boring tong video na to. Kasi kung sasagutan ko lahat ng 100, sobrang magiging boring na. Tapos boring pa ako magkwento. And then, the last one, yung medyo marami na rin nagre-request kahit dati pa. Kaso hindi ko siya ginagawa kasi hindi ko alam kung paano ko siya sisimulan. Yung CPA journey ko. Thank you sa mga nag-request ng video na to. Sorry, pinagsama-sama ko na siya. Sobrang thank you kasi akala ko dati wala namang manonood sa akin kapag gumawa ko ng get to know me tag or ng CPA journey kasi nga sobrang boring ko magkwento. At saka, kilala nyo ako in person, hindi ako ganito kalaldan. Ako makulit. Ang dami ko nang sinasabi, start na natin. 20 questions lang naman to. Actually, pinarint ko yung questions kasi lobot yung cellphone ko, nag-charge siya, kaya very tita, print ko na lang yung mga 20 questions. Konti lang naman tong pagkain na binili ko kasi hindi ko rin naman siya maubos. Medyo ang awkward pang gawin. First time kong magmukbang vlog. Parang nakakaya pala makain, tapos video, tapos magkasalita. Hirap. First question, what is your full name? Parang ilang beses ko nang sinabi sa mga vlogs ko yung full name ko. Pero anyway, full name ko, Mary Anjanette Masangya. Kaya AJ Masangya yung YouTube channel name ko. From Anjanette, nickname ko yung AJ. And sa Instagram, @mary.anj. Mary dahil sa name ko, Mary Anjanette. Anj, pinaikli sa Anjanette. Tapos, pwede nyo rin akong tawaging Aliyah or Aliyali kasi yun yung old YouTube channel name ko. Kung bakit Aliyali dati yung old YouTube channel name ko, tignan nyo na lang sa video ko na Small YouTuber Tag. Na-realize ko, natapos yung isang question. Wala man lang ako kinain. Tutol pa yung ulo ko sa video, hindi kasha. Taba ako kasi eh. Tsaka ang hirap nga niya, anggalan na may kita lahat ng cushion. Number 2. What is your biggest accomplishment? Ito na nga, yung biggest accomplishment ko noong May 2017, pagpasa ko ng CPA board exam. Sino-consider ko na rin na biggest accomplishment ko yung mga naging work ko. After nung CPA board exam, nakapasa ka na nga CPA. Halos lahat naman, halos siguro half nung mga CPAs dumiretso sa audit film, diba? Ayun, dumiretso ako. Nag-work ako sa Deloitte. Pero less than a year lang yung work ko. Kaya huwag ko nang tanungin ng audit tips. Okay. Yung nag-work ako sa Deloitte, actually, pinagsabay-sabay ko yung work ko. Kaya hindi uso sa akin yung tulog nung time na yun. Sabay ka, ayun naman po. Ayun, nag-work ako sa Deloitte. Tapos, may dalawa akong part-time job. So, hindi uso nga sa akin yung tulog nung time na yun. Kaya, nangyari, sobrang nagkakasakit na ako sa pinagagawa ko. Pinagsabay-sabay ko siya. And less than a year lang sa Deloitte. Tapos, natira yung isang part-time job ko. Tapos, yung isang part-time job ko doon na ako nag-full-time. Kaya ngayon, natutulog na ako. Isang part-time job and isang full-time job. Yung time na nag-aral ako for board exam, tsaka nag-work na ako, huminto ako nun sa YouTube. Ngayon na nga lang ulit ako naging active kasi medyo sayang yung sa YouTube. Tsaka may nag-comment sa akin dati na na-realize ko, oo nga, sayang. Yung comment niya nun, post ko na nga lang dito. Ayan, yung comment niya na kung active ako, mag-grow yung channel ko. So, na-realize ko nga sa kanya, oo nga, sayang din kung i-stop ko na talaga as in forever itong YouTube. Kaya ito, bumabalik ko, active na. Try ko talaga mag-upload weekly. Yung process sa CPA journey. Ito lang.
Kaya, nauna ko muna itong mga Shanghai, ubusin. Ang awkward pa lang kumakain sa harap ng camera. Ito lang masyadong nakakatingin. Sorry, first time. Sa CPA journey, kukontihan ko lang siguro yung masasabi ko sa video na to. Kung gusto nyo ng separate video about CPA journey, comment down below, tsaka mag-comment na rin kayo ng questions nyo kung ano bang gusto nyong malaman sa accountancy and pagiging CPA, kasi medyo nahihirapan ako kung paano siya gagawin. Tsaka medyo hindi na rin fresh yung ibang nangyari sa akin kasi 2 years na. 2017 ako pumasa. Mag 2 years na pala akong CPA. Malapit na ako mag-renew. Konti pa lang yung CPD units ko. Ayun. Siguro kapag naka 10 questions na sa comments about sa CPA, gagawa na ulit ako ng separate video for you. Tapos kung hindi ka interesado sa question number 2 na to, pwede mo nang skip sa next question number 2. Ayun, yung first year to third year college ng isang sem, medyo smooth pa yung nangyari sa akin sa accountancy, naging consistent din sister and consistent din sa honor roll pa ako. Pero hindi naman as in smooth kasi sobrang pinagpuyatan ko rin naman lahat yun. Pinagpuyatan ko yung pag-aaral ko lahat sa mga financial accounting. Tapos marami rin akong sinacrifice nung college days, saka nung nag-review sa board exam. Mas pinili kong mag-aral kaysa mag-travel, mas pinili kong aral na lang kaysa gumala pa. Dapat ready kang magpuyat para mag-aral. Tsaka mag-practice kang mag-solve ng mga problems. Kasi dun ka mas mahasa, mas babakbakin mo talaga yung mga libro. Solve ka lang ng solve ng mga iba't ibang problems, tapos dapat resourceful ka rin sa materials na hindi lang basta yung mga libro yung sinusolve mo. Mag-explore ka rin dyan internet, maraming mga quizzers, test banks na pwede mong pag-practicean ito. Lahat naman ang tinatanong sa akin kung mahirap ba yung accountancy. Oo, mahirap. Pero sa isip ko, wala namang madaling course. Mahirap ba yung board exam? Oo, mahirap din, pero wala rin namang madaling board exam, di ba? Kailangan mo lang talagang mag-prepare, mag-dasal, saka lagi kang mag-aral talaga. Mag-focus ka. Yung third year hanggang 5th year, natanggal na ako sa Dean's List. Hindi na rin ako nakabalik. Wala na rin yung Dean's Honor Roll. Kasi yung Dean's Honor Roll, average yun ng dalawang sem. Alam ko dapat 1.5 ata yung average para makapasok ka sa honor roll. Hindi ko na sure kasi sobrang tagal na. Ilang taon na rin yun. Teka, pakain mo na. Nalawang sarili ko, yung half-life ko lang muna, pero kakainin ko na lahat. Ayun, third year ata o fourth year ba yun? Bumagsak ako sa isang subject. Yun lang yung first and last na bagsak ko, okay? Bumagsak ako sa isang subject, tapos retake ko siya. Nung niretake ko siya, yung mga quizzes ko noon, alam ko wala kaming quizzes ko noon, laging bagsak. Laging bagsak. So, midterm exam na, kinumpit ko yung kailangan kong grade para makapasa. Kasi pag bumagsak ulit ako sa subject na yun, magiging accounting technology na ako. Bawal na ako sa accountancy. So, kinumpit ko yung grade na kailangan ko for midterm exam para makapasa sa subject. Kailangan ko 100%. I mean, perfect score dapat yung midterm exam ko yun para pumasa ako. Para maging accountancy pa rin ako. So, alam ko pag 99 ako noon, bagsak. Tumayo. Yun yung pinaka-struggle ko nung college days kasi yung 100% na score sa midterm exams na or never accountancy or accounting technology na. Awa ng Diyos, naka 100% ako, sobrang dasal lang. Dasal lang, saka aral, syempre lang naman puro dasal lang, hindi wala rin akong nagagawa. 100%, so accountancy pa rin ako. Hindi, sobrang
try ako, pero may time na tinatanggap ko na mag-accounting technology na lang din ako. Tapos, after na lang mag-accounting or bahala nyo, or wag na. Pero yun, naka 100 ako, midterm exam. Tapos, nung final grade na, pag lubas sa teaching, bagsak yung grade ko. No choice, bagsak eh. So, magiging accounting technology na, shift na agad. Dala ko na rin yung shifting form ko noon, ready na ako, pero ayun, sabay mali pala yung grade ko. Pasado pa lang. Kaya, accountancy pa rin ako. So, natapos ko yung accountancy. Tapos, diretso, aral na agad sa board exam. Nung review subjects ko pala noon, this year, doon ako nag-start mag-YouTube. Dito mag-vlog. Itong channel ko, Aliyah D. Dalawa kami dati dito sa channel. Pero, nag-stop na siya. Binigay niyo na lang sa akin itong channel. Ayun. So, review subjects, naisipan kong mag-vlog as stress reliever na rin. Tapos, kapag medyo stress, mag-edit ng videos. Pero, pagdating nung nag-aaral ako for CPA board exam, ang dami kong plano nung na-vlog. Gusto kong i-vlog kung paano mag-aral. Gusto kong mag-vlog doon sa dorm. Pero nung ngayon na, hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang mag-focus ng dalawa. Gusto ko yung sa board exam ko lang yung focus ko. Kaya, nag-stop din ako noon sa YouTube. Bumalik lang ako, nung nakapasa ako, nag-announce ako nung iba sa CPA board exam. Tapos, mag-stop na ulit ako kasi sobrang busy na sa buhay. Sobrang focus ko nga nun sa board exam. Board exam day. Kalimutan ko man rin namin. Buti na lang, sobrang understanding na special mention ka na naman ngayon na ayun, kuha rin kayo ng jowa nyo, boyfriend or girlfriend nyo na sobrang understanding sa kabisihan nyo. Kalimutan kong mansa rin namin nun kasi yung focus ko, yung sinagot ko ng exam. So hanggang gabi na, kalimutan kong mansa din namin. Mag-ata, iniisip ko yung mga sinagot ko nung exam, tapos after nun, kung papasaba ako, ganun, kaya sobrang nakalimutan ko talaga siya. Pero, di naman big issue yun sa amin kasi dahil lang naman sa board exam niya, please focus, diba? Wala naman. Kung mag-give up ka, isipin mo na lang, imaginein mo yung 3 letters na maduduktong sa name mo. Tsaka, nag-aaral ka kasi gusto mo maging CPA. Yun lang yung lagi mong isipin. Kailangan mo talagang pagdaanan lahat ng hirap. Pero lahat ng hirap, worth it. Pain is temporary, license is forever. Siyempre, magre-renew ka. Kung normal bang umiyak dahil sa accounting, sobrang normal yon. Sobrang daming beses kung umiyak dahil sa accounting. Sobrang daming time na parang ayoko na. Kahit nga nung nagre-review sa board exam, madalas naiyak na lang ako bigla kasi sobrang stress, sobrang daming inaaral na feeling ko nun, paano kapasa sa sobrang daming inaaral, paano ko maaalala lahat ito. Pero yung ginawa ko nun, meron akong index card. Meron akong index card. Wait lang, kunin ko muna. Ito na nga, yung index card. Kasi, sobrang hirap naman kung babalikan ko pa lahat ng libro para lang mag-aral ulit, para lang ma-refresh ng mga topic. So, ginawa ko some index cards per subject. Ito, pinakamakapal sa financial accounting. Tapos, pakompile mo lang yung index cards mo. Mas okay na mas maaga pa lang, college ka pa lang, gumagawa ka na nito. Kasi, yung iba dito actually, college pa lang. Pero konti lang yun. Halos lahat nito. Nung review ko na siya sa board exam nito. Ayan, past 34, interim reporting. Kasi, kung college ka pa lang gumagawa ka na, pagdating mo sa review sa board exam, hindi pa na kailangan gumawa. Yun na mismo yung aaralin mo. Tapos kung may photographic memory ka pa, alam mo na kung saan page ng index cards mo yun. Alam mo na kung paano yung pagkakasulat nung mga reviewers mo mula college, diba? Medyo bawas din sa oras yun yung paggawa ng reviewers. Tapos itong isa kong nakuha ulit sa management accounting pala to, yung mga formulas. Marami pa akong ganito kasi nga lahat ng subjects, ginawan ko siya na index cards para kapag bored ka, ganyan, gusto mo lang magpahinga sa pagre-review. Pahinga, hindi talaga pahinga. At wala, scan-scan mo lang pag wala kang ginagawa.
relax na review, gano'n. Pero syempre, pag nag-review ka, magbigay ka naman ng day na pahinga ka muna. Naglalaro pa rin ako nun ng PS4. Yun yung stress reliever ko kada uwi ako ng weekends. Nag-dorm ako nung time na nag-review ako sa Manila. Sa Saturday, Sunday, nandito ako sa bahay. Tapos naglalaro ako. Sobrang niloloko ko nga yung sarili ko nun palagi kasi Friday sa dorm, mag-uwi ako ng sobrang daming libro. Sasabihin ko sa sarili ko, mag-aaral ako ng Saturday, Sunday. Pero pagdating ng Saturday, Sunday, wala akong naaaral. Pero mas okay na rin yun para napapahinga yung isip mo. Baka naman mabaliw ka kung lagi kang sobrang nag-aaral, ayaw mo naman sa pag-usap. Stress reliever ko noon, sobrang lagi akong nakain, sobrang lagi akong nasa kape, kaya yun. Nag-gain din ako ng fats dahil sa accountancy, tapos yung fats na yun, ayaw yun nang umalis sa katawan. Tumikit na siya, Dami ko nang sinasabi, pangalawang question pa lang ako. Tapos, konti pa lang yung nakakain ko, no? Siguro enough na muna yun sa aking si Faye Journey. Kung marami ka pang questions, i-comment mo na lang para masagot ko sa next video. Kasi hindi ko alam kung ano pa yung gusto nyo pang malaman talaga. Ayun. So, pakain muna. Kain muna tayo. Dapat willing ka siguro mag-sacrifice. Yung siguro sa akin, okay lang sa akin mag-quest sa pag-aaral kasi hindi naman ako mabar na tao. Hindi ako ma-party. Gusto kong mag-stay sa bahay. Tsaka hindi ako nainom. Kasi hindi ako nainom. Hindi ako nainom kasi nag-stop ako. Hindi talaga ako nainom kahit wala. Ayoko lang. Pero hindi naman ako galit sa mga manginom. Basta ako, ayoko. Kasi iba, sacrifice din nila yun yung sa nightlife nila. Sa akin kasi wala naman akong ganun. Number 3 question. What is your biggest fear? I'm such a family-oriented person. So, gets mo na kung ano yun. Ayun yung biggest fear ko kasi gusto ko lagi kaming buo, lagi kaming magkakasama. Yan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may mangyari. Nakunod. Ayun. Kaya pag natatanong ako kung gusto kong mag-work abroad, lagi ko sinasabi, hindi. Ayoko. Di ko silang kayang iwan. Ayokong malayo. Question number 4. What is your favorite color? Obviously, pink. Ay, di pala obvious kasi hindi ako naka-pink. Pero sa ibang videos ko naman, kita nyo naman siguro. Sobrang favorite ko yung pink. Parang gusto ko nga lahat ng gamit ko pink. Okay, question number 5. Question number 5. What is your favorite food? And are you a good? Favorite food is carbonara. At yun din yung favorite kong lutuin. Ewan ko ba pag sa ibang tao, ayaw nilang maniwala na nagluluto ako. Wala daw sa itsura ko. Ano bang dapat itsura para marunong magluto? Madalas kailangan ko pang patunayan na marunong magluto. Kailangan sasabihin mo pa yung process ng pagluto mo, ano yung ingredients mo, kung paano mo siya ginagawa, ganyan. O kaya minsan bigyan mo pa ng pagkain para lang maniwala na nagluluto ka. May nagtanong din sa akin nun na bakit wala naman sa social medias ko yung mga niluluto ko. Sa Instagram or FB, never akong nag-post. Wala. Sa isip ko kasi pati ba naman yung pagluluto ko, ipopost ko na. Kasi halos lahat pinopost ko, diba? Parang kasi pagluluto, lalagay ko na. Pero siguro sa susunod, baka magkaroon na rin ng cooking vlogs dito sa YouTube, dagdag vlogs din. Pag siguro wala nang liit na content, pakita ko na lang sa inyo yung pagluluto ko ng carbonara. Kaso sa pagluluto ng carbonara, may hilig kasi ako sa magatas, matis, kaya marami siyang gano'n. Same kami nung kapatid ko, may hilig kami sa maraming cheese.